Tama ba ako napuntahan? Ano ba ito? Foundation ba ito ng budget? Parang ang ganda nung nakikita ko. Nasa Miss World ba tayo? Nasa Miss Kabuyan tayo? Ito tayo, bago ang kandidato ng nakambini ng Kabuyan. Kamusta po kayo? Isang mapala at masayang umaga po. Hindi ako nagkakamali. Kayo lahat ay mga wise member. Kayo watis ng Kabuyan. Tama? At alam ko na excited kayo sa programa natin ito. Una pa lahat, magpapati muna sa ating mga speakers ngayong umaga. Si Ms. M.K. Verdugo, founder ng FH MAG. Si Mr. Roms Pontiago ng City Calamba College. At siyempre si Mr. Mark Alex Adjao ng Pamangkasan ng Kabuyaw. Nandiyan si Ate Woods, sigurado nandiyan ang kanyang sparring partner, si Kuya Golden. Wala, nangungumpisa na siguro, madaling ko nangungumpisa yun, kasi malimit daw magkasala. At alam ko, excited kayo. Kagaya natin, pinangako ang ating organisasyon na itinatayo ay hindi basta-basta. Marami organisasyon na itinatayo sa kababaihan, pero hindi malinaw ang direksyon. Sa organisasyon na ating tayo ay malinaw ang ating direksyon. Marahil ang ilan sa inyo ay sumali sa ating organisasyon na italayo dahil sa tiwala. Tiwala sa inyong city mayor. Maraming salamat. Tiwala kapag nangako ay tinutupad. Tiwala kapag may sinabi ay ginagawa. Kaya challenge sa atin ang pinangako natin ay ating tutuparin. Ang ilan sa inyo ay sumali sapagkat dala ng curiosity na ano bang klase ang tinatayong wise women's na yan. Ang ilan sa inyo ay sumali sapagkat gustong makamit ng bagong kaibigan. Na imbis na makamit ng bagong kaibigan ay nagkakampuhan pa ng kaibigan. Ang ilan sa inyo ay sumali sapagkat naniniwala na may magandang opportunity sa aming pagsali sa bagong organisasyon ng kababaihan ng Kabuyan. At sa maniwala kayo sa hindi, ang WISE ngayon ang pinakamalaking organisasyon ng kababaihan. Dito sa ating Luzon. Ang ilan sa inyo ay sumali sapagkat naniniwala na maaari na pagsali sa organisasyon na yan ay magkaroon tayo ng karagdagang kita na may tutulong natin sa ating pamilya. At sa pagkakataon ito, sasabihin ko po sa inyo na hindi po kayo nagkamali. Dahil hindi po tayo nagbabago ng direksyon. Hindi po tayo nagbabago ng isip. Patuloy po at straight ang ating direksyon sa bagong Kabuyaw. Ang pera ng bayan, ibalik sa mamamayan. Unti-unti pero madalas, nararamdaman ng bawat pamilyang Kabuyaw ang isang tunay na bagong Kabuyaw. At alam niyo yan. Alam yan ng bawat mamamayan. Marahil mayroong mga sadyang tao na bulag-bulagan. Mayroong mga sadyang tao na ibig-ibigihan. Mayroong mga sadyang tao pato at walang pakiramdam. Pero hayaan na natin sila kasi tao pa rin naman sila. Hindi nila kasalanan kung yun ang kanilang nakikita, naririnig at nararamdaman. Ang mahalaga, ang WISE organization ngayon ang kasama ng bagong Kabuyaw. At ngayong araw na ito ay nagpapasalamat po ako sapagkat pinagbigyan nyo ang ating kauna-unahang lecture, ang ating kauna-unahang pag-aaral upang i-empower ang bawat nanay at bawat kababaihan ng ating miyembro. Mahalaga ang ating mga programang tatalakay hindi lang ngayon at ito'y mangyayari sa 3 linggo. 3 sunod-sunod na linggo ng Nobyembre o abot pa kaya ng Disyembre.
Kaya hinihingi ko pong lahat ang inyong mga commitments. Marami ng sari-saring mga programa, marami ng sari-saring mga training na natitiyak ko inyong na-attendan, inyong nadaluhan. Maaaring mayroong natutunan, pero ang challenge ay kung paano sisimulan at kung paano tatapusin. Ang challenge ay paano masusustain ang mga ganang klaseng programa. Kaya sa pagkakataon ito, natuto na tayo lahat sa pagkakamali ng mga nauna. Ginagawa natin malinaw ang direksyon at mga programa na ating gagawin. Unti-unti, pero sigurado. Unti-unti, pero maaabot natin ang ating mga pangarap. Una nga ninyong pag-aaralan ngayon, o natin ngayon pag-aaralan, ang e-commerce. Bago ang lahat, gusto kong magtanong, marami pa ba dito ang walang cellphone ngayon? Maniwala ko sa inyo. Gusto ko lang mag-hindi ng cellphone. Walang Facebook ngayon? Kung sasabihin nyo, wala, bibigyan ko kayo. Meron pa ba ngayon na walang messenger? Meron pa lang walang Viber? Meron pa ba walang IG? Walang iba't ibang klaseng platform ng social media? Meron pa ba walang Gcash? Siguro lahat may Gcash. Ang problema, walang cash. Lahat ngayon ay digitalized na. Digital na ang ating panahon. Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin sumabay sa agos ng buhay. Sino naman mag-aakala kung edad natin ito, aabutin pa natin ang digitalized tayo na ito. Nung bata na tayo, kapag humaharap tayo sa computer, nanginginig tayo. Kapag makikipag-usap tayo sa telepono, kinakabahan tayo. Kapag order tayo sa Jollibee, nagkakamali pa tayo. Meron yan, order ng best price, ang sabi nung crew, wala ng best price, ang sagot ng order, right second price po yun. Ganyan tayo kasi noon. Pero ibang-iba na ngayon. Kapag hindi tayo sumabay sa napakabilis na evolusyon ng mundo, mahuhuli tayo. Magpapatalo pa ba tayo sa iba? Kung pag-aaralan mo natin ang laman ng social media ngayon, lalo-lalo na ang Facebook, hindi kabataan. Ang laman ng Facebook ngayon, senior citizen. Dati, ang mga chismosa nasa kanto, kapag-ipago lang. Ngayon, ang mga mertes nasa Facebook na. Lantad na lantad. Dahil ang mga kaaway natin, patango-tango lang. Yung may utang sa atin, madali tayo tamuan. Ngayon, harap-harapan, nagka-Chinese character lang para hindi natin makilala. Hindi ba ganun ang advantage at disadvantage ng digital world? Kaya sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin sumakay. Bawat pagbabago may advantage at may disadvantage. Mahalaga, alam natin ang advantage at disadvantage sa ating lahat. Mahalaga, kailangan natin magamit sa pagkakataon ito dahil alam nyo na ang pinakamalapit na organisasyon sa kababaihan sa Abuyaw ay why sa Barong Abulan. Siyempre, kayo natin ang priority sa ating mga programa. Alam niyo bang bago pa lang kami nagpaplano ay naglagay na kami ng pondo para gamitin sa inyong organisasyon. Malang, hindi naman siyempre pwede yung pondo na yan, ibigay lang kami ibigay sa inyo. Pwede mag-aaway-away pa kayo. Natatandaan ko nga nung ako'y barangay councilor pa. Meron akong isang organisasyon na tinulungan. Nagtayo sila ng livelihood
Nakakatuwa at excited ako dahil nabigyan mo sila ng pagkakakitaan. Magkakaibigan at magkakapitbahay sila. Awa ng Diyos, bago matapos ang aking termino, magkakaaway na sila. Ay, sabi ko, paano naman ako matutuwa ito? Ang hangarin ko lang naman ay kumita ang mga kapitbahay ko. Ay, bakit naman ngayon? Ang nangyari ng away pa ang mga kapitbahay ko. Kaya minsan, ang opportunity, kung hindi mo pag-aaralan, ay baka hindi na opportunity. Ang strength ay baka hindi na strength, baka yan ay maging weakness na. Kaya kailangan masusi natin pinag-aaralan. Pagkatapos natin buuin ang ating organisasyon. Nung una, maliit lang, pero sobrang bilis ng paglaki ng WISE. Grabe talaga. Baka kung hindi tayo magpaplanin, baka puwabot pa tayo ng Batangas, baka puwabot tayo ng Rizal, baka maging national pa ang ating organisasyon. Pero bago tayo dumating doon, mag-focus muna tayo. Ang focus natin ay turuan muna ang ating mga naunang miyembro sa pamamagitan ng ganitong mga programa. Sa pagkakataon nito, siyempre, wala kayong gagastusin. Mamamasahe lang kayo ng kaunti. Yun lang yun. Libre ang almusal, libre ang tanghalian, libre ang merienda. Yun na lang muna. At siyempre, libre ang inyong mga katutunan. Baka libre ang kahamat, libre ang mayan. Ang pinakamahalaga at ang hindi mababayaran ay yung inyong matututunan ngayong maghapon ito. Yes! Dahil nahanap natin ngayon ang mga expert, lalo-lalo na ngayong araw na ito ang isa sa mga expert sa buong Pilipinas sa e-commerce. Ibig sabihin, sa ating maliliit na kakayanan, sa pamamagitan ng ating cellphone, pamamagitan ng ating access, na minsan free ang ating wifi, sa pamamagitan ng ating mga konting kaalaman, ay maaaring makaroon tayo, makakuha tayo ng opportunity para kumita. Makatuto tayo na makapagsimula ng maliit na negosyo o maliit na pagkakakitaan. Yan ang ating unang topic ngayong umaga. Pangalawang topic natin at pinakamahalaga ay ang financial literacy. Alam niyo, maraming nagkakamali sa financial literacy. Akala ng iba, kapag ikaw ay mahirap, hindi ka financial literate. Akala ng iba, kung siya ay mayaman, siya ay financial literate na. Pero maniwala kayo hindi, maraming mayaman ang hindi financial literate at matututunan niya. Paano? Kung mapapansin nyo, maraming mayaman na walang kaibigan. Bakit? Kasi hindi sila financial literate. Maraming mayaman na napakaraming kayamanan ang naiwan sa kanila ng kanilang pamilya at kaibigan. Pero hindi nila ito napapanago. Sa kabila ng opportunity na bigyan sila ng kapital, hindi nila ito napalaki. Maraming mayaman na patuloy ang pagdating ng pera, pero hindi na napapalaki, nauubos konti-unti. Pero marami rin naman na hindi mayaman, mula lang sa maliit na pamilya, yumaman ng yumaman. Lumaki mula sa maliit. Yan ang nagagawa ng financial literacy. Sa financial literacy, malaki o maliit ay halos parehas. Ang mahalaga kung paano mo gagamitin sa bawat opportunity na darating sa iyo. At ngayong hapon ito, inaasahan ko, bago kayo lumabas sa bulwakan ito, ay mga financial literate na kayo. Para pagdating
na pag si Mayor nagbigay na ng puhunan ay hindi na sa binuhan ang punta. Hindi na rin sa tawitan ang punta. Hindi na rin kung saan-saan naman pupunta. Kung hindi, pupunta sa mga kapakipakinabang na pagkakakitaan ng inyong pamilya. Dahil ang pangarap natin bilang nagsimula ko ang inyong mayor sa isang maliit na negosyante, mas marami kaming malikhang mga negosyante. Sa pagkat bawat negosyante na nalilikha natin ay employment o trabaho sa isang pamilya. Bawat negosyante na nililikha natin ay bahagi ng taxes na magagamit natin bilang gasolina sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Kaya bawat talino, pawis sa iyong pagtatyaga ay natitiyak ko na magpubunga ngayong hapon ito. Ngayong maghapon ito. Kaya hinihiling ko na wala ko nang matutulog ng alas 2 ng hapon. Alam ko nakakaantok ang alas 2 ng hapon. Yung mga Martes naman, pagkatapos na kayo magkwentuhan, kwentuhan natin muna ang inyong mga talutunan. Mamaya makakaroon din kayo ng mga workshop. At sa pamamagitan ng workshop na yan, ay maibibigay ninyo ang inyong maliliit na kaalaman. Tandaan nyo, ang maraming maliit na kaalaman ay magbubunga ng isang laman na makakatulong sa bawat isa. May aasahan ko ba ang inyong commitment? Yes! Saan tayo pupunta? Alam na rin. Kung tayo sa masaya, kung tayo sa ona, kung tayo sa pano, wag bago maulang. God bless you.